Teka, Jacob, alam mong mali ito. May asawa na akong tao. Bukod dun, estudyante kita. Anong mali dun? May gusto ko sa'yo. At base sa nakikita ko sa'yo, may gusto ka rin naman sa akin. Hindi, mali ka. Naghahanap lang ako ng thrill. Dahil sa hindi na kayang ibigay ng asawa ko ang pangangailangan ko. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan ko, ma'am. Kung gusto mo, ako na lang. Kung hindi na kaya ng mister mo, ako na lang ang papalit sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka magsisisi. Mag-iingat ako. At kayang-kaya kong ibigay sa'yo ang bagay na hindi na kayang ibigay sa'yo ng asawa mo. At nakakasigurado ako sa inyo. Hahanapin mo ko kapag nangyari yun. Paano kung ang masaya ninyong pagsama ng iyong asawa ay biglang susubukin ng panahon? Hanggang sa isang bawal na pag-ibig ang umusbong sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Ang pag-ibig ay wala raw pinipiling edad, kasarian o estado man sa buhay. Pero paano kung ang pag-ibig na mararanasan mo ay bawal sa mata ng nakararami, lalo na sa Diyos? Punong-puno ito ng kasinungalingan at pagtataksil. Tama bang pagtaksilan mo ang asawa mo dahil lamang sa isang bagay? Ang hindi na nito mapunan ang pangangailangan mo bilang babae. Mali ba na humanap ako ng iba dahil sa pagkukulang ng asawa ko? O sadyang malandi lang talaga akong guro para pati estudyante ko ay patulan ko? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naway maging maganda ang araw ninyo ngayon. Nais ko lamang pong i-share sa inyo ang aking kwento. Alam ko pong karamihan sa inyo ay hindi matutuwa sa kwento kong ito. Ngunit nais ko pa ring ibahagi ito sa inyo para na rin makahingi ng konting payo. Hindi ko na rin kasi kayang ilihim pa ang ginagawa kong pagtataksil sa aking asawa. Opo, tama po kayo ng rinig. Isa akong teacher. Iginagalang ng lahat, hindi lang ng mga estudyante. At nakagawa ako ng isang napaka-maling desisyon sa tanang buhay ko. Nakakahiya man aminin. Subalit, ito ang totoo. Pinagtaksilan ko ang asawa kong isang bus driver. Ako nga po pala si Lucia. 33 years old na. Isang English instructor sa isang pribadong kolehiyo dito sa aming bayan. Ang aking asawa na si Arnold ay 44 years old na at isang bus driver. Mabait ang aking mister at mapagmahal na lalaki. 7 years na kaming kasal na dalawa. At sa ilang taon na iyan ay wala naman kaming naging problema. May dalawa kaming anak na parehas na ring nag-aaral ng elementary. Masaya ako sa piling ng aking asawa. Pero simula po nang magkaroon to ng problema sa kanyang sarili, ay doon na nagbago ang lahat. Tama, hindi ko alam ang sakit ng aking asawa dahil ayaw naman itong magpatingin kahit na anong pilit ko. Ang lagi lang nitong sinasabi ay baka dahil pagod siya sa biyahe, sa pagdadrive, at baka puyat lamang siya. Pero paano naman ako? Gayong wala na itong kakayahan pa na magpaligaya ng isang babae. Unti-unting nawala ang kislab ng aming pagsasama dahil lamang sa bagay na iyon. Ang aming samahan ay masasabi kong sobrang naging boring na. Ang mga kwentuhan namin noon ay naging tungkol na lamang sa mga pera o mga problema sa buhay. Sa mga pang-araw-araw naming gastusin, nawala na ang lambingan tuwing gabi, lalo na kapag bagong dating lang to galing sa biyahe.
Para na nga kaming isang boardmates kung iisipin. Ang dating lambingan at masuyong halikan ay sobrang bihira na lamang. Ang aming masiglang buhay pagdating sa kama ay unti-unting namamatay, tumatamlay dahil sa kanyang karamdaman. Isang problema sa pagkalalaki niya na ayaw niyang pag-usapan namin o ipagamot. Pakiramdam ko na wala na ang init ng aming pagmamahalan at nauumay na rin ako sa kanyang presensya. Parang wala nang pag-asa na bumalik kami sa dating masaya at puno ng pagmamahalan at kumakapit na lang ako sa aming 2 anak. Sa gitna ng aking kalungkutan at pagkabagot sa aking asawa, naganap ako ng thrill at doon pumasok sa eksena ang estudyante ko at binatang si Jacob. Siya ay 26 years old na. May edad na rin at isa sa aking estudyante. Pasaway ito. Madalas na hindi pumapasok sa klase ko. Hindi ko rin naman tinatanong kung bakit. Kapag pumapasok naman to ay maayos naman siya, pero minsan nga lamang ay puro cellphone ang inaatupag. Nagsimula ang panlalamig ng relasyon namin ng aking mister last year. Gabi noon at weekend, kung kaya't wala akong pasok. Sobrang tahimik ng paligid. At maulan din. Saktong-sakto ang panahon. Gustong-gusto ko sanang sulitin namin ng aking mister ang lamig ng panahon. Tanging ang tunog lang ng ulan noon ang maririnig mo, kung kaya't mas tumaas pa ang aking kakaibang nararamdaman. Ang mga ilaw ay medyo madilim na. Sapat lang para makita namin ang bawat isa. Ang suot ko noon ay isang manipis na nightgown at dahan-dahang lumapit ako sa kama. Ang asawa kong si Arnold ay nakahiga at abala sa panunood ng video sa kanyang cellphone. Han? Malambing kong tawag sa kanya, sabay hawak sa braso. Hindi ka pa ba matutulog? Inilapag ni Arnold ang cellphone na hawak niya at ngumiti ng tipid sa akin. Hindi pa naman. Gusto mo ba? Ang tingin ni Arnold ay bumaba sa suot ko. Maingat naman akong lumapit sa kanya at humiga sa tabi niya. Niyakap ko ang aking mister at ipinulupot ang braso sa kanyang bewang. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya. Hanggang sa unti-unti, bumilis ang tibok ng puso ko. Matagal-tagal na rin, simula nang huli kaming magsalong mag-asawa. Oo, honey. Bulong ko sabay halik sa leeg ng mister ko. Amoy na amoy ko ang pabango niya. At ang bawat haplos niya ay nagbibigay sa akin ng sparks. Gumanti si Arnold ng yakap. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa aking likuran at tinaplos ang aking buhok. Hinalikan niya ako sa noo, pisngi, at pagkatapos ay bumaba sa mapupula kong labi. Nasa kalagitnaan na kami nang biglang huminto si Arnold. Bakit, Han? Nagtatakang tanong ko nang mapansin na natigilan to. Tiningnan ko siya na para bang takang-taka ito. Nakatingin lang si Arnold sa kisame. Ang mga mata niya ay naging blanco. Ang init na kanina'y nararamdaman namin ay biglang naglaho. May problema ba, Han? Tanong ko sa kanya na may halong pag-aalala. Umiling si Arnold. Wala. Tsaka na natin ituloy to. Maikling sagot niya, kung kaya't nanlaki ang aking mga mata. Ano bang problema? Yun na naman ba? Pagod lang siguro ako, Lucia. Kaya ganito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga oras na yun, Miss Kay. Alam ko na hindi na naman to matutuloy at ilang beses na itong nangyayari. Ang nararamdaman ko ay biglang nawala at napalitan ng pagkalito at inis.
Ang sakit na marinig ang ganitong klaseng sagot, lalo na sa gitna ng ganitong sandali. Ganun ba? Ilang beses na yung nangyari Ayaw mo bang ipa-check up natin yan? Bulong ko sa kanya sapat upang marinig niya. Tumalikod si Arnold at ipinikit na ang mga mata. Okay lang ako. Hindi naman to problema sa akin. Tsaka malakas pa ako, Lucia. Wala akong sakit kung yan ang iniisip mo. Patulog na tayo. Naiwan akong natulala. Ang aking mga mata ay nakatingin na lang sa likod ng aking asawa. Ang init na kanina lang ay aking nararamdaman ay napalitan ng galit, pait, at sakit. Bakit? Ano bang nangyayari? Kung may problema, bakit hindi na lang magpatingin? Pwede namang ipa-check up, diba? Yan ang matanong sa aking isipan. Hanggang sa hindi na ako nakatulog pa. Dahil sa palagi kong iniisip na ang mister ko ay wala ng kakayahan pa. Ang gabi na dapat sana'y puno ng pagmamahalan ay natapos ng puno ng sakit at pagkalito. Hanggang sa naulit muli yun at si Arnold na lang ang nagsawang yayain ako. Hindi na talaga tumindig ang kanyang pagkalalaki. Kung kaya't unti-unti ay nawalan na rin ako ng gana sa kanya. Nanlamig ang pagsasama naming mag-asawa dahil lang sa bagay na iyon. Isang araw, nasa school ako noon. Habang tinitingnan ko ang aking class record ay napakunot ang aking noo nang makita kong bungi-bungi ang record ng isa sa mga estudyante ko. Kaya naman kinausap ko ng masinsinan si Jacob. Kung patuloy kang hindi papasok at hindi magpapasa ng mga requirements, tiyak hindi ka makakapasa sa akin, Jacob. May nahon kong sabi sa kanya, ngunit may otoridad ang boses. Nagulat siya nang marinig niya ang sinabi ko. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ma'am Lucia, baka pwedeng bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Babawi na lang ako sa subject niyo. Medyo nahihirapan lang talaga akong mag-adjust ng oras dahil na rin sa trabaho ko. Bago pa lang kasi ako Sa totoo lang, sobrang naaawa ko sa binata. Nakikita ko kasi ang potensyal sa kanya. Sa likod ng pagiging pasaway niya, kung kaya't napagdesisyonan ko, nabigyan niya siya ng isa pang pagkakataon. Hindi naman kasi ako istriktong guro. O sige, Jacob, bibigyan kita ng chance, pero kailangan mong gawin ang isang malaking project para makabawi at kailangan mong seryosohin to. Nagliwanag ang mukha ni Jacob. Talaga po, ma'am? Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat. Mula noon, nagsimula kaming mag-usap ng mas malalim. Hindi lang tungkol sa project, kundi pati na rin sa buhay. Naging smooth ang aming mga pag-uusap. Nalaman ko na sa likod ng kanyang pagiging pasaway, ay mabait at determinadong binata talaga siya. Nagtatrabaho ito habang nag-aaral, kaya madalas ay uma-absent. Hindi naman ako nagsisisi na binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nalaman ko rin ang mga pangarap niya, ang kanyang mga takot, at ang kanyang mga problema sa pamilya. At sa bawat kwento niya, mas talo ko siyang nakilala ng lubos. Palagi nang pumupunta si Jacob sa bahay namin para magtanong tungkol sa project niya. Dahil alam kong busy ang asawa ko at madalas wala sa bahay, ay naging komportable ako sa presensya ng binata. Madalas, sa balkonahe kami nag-uusap at habang tinuturuan ko siya, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Isang hapon, mainit ang panahon. Mag-isa lang ako sa bahay nang bumisita si Jacob para magtanong. Malapit lang din kasi ang bahay namin sa school. Nakaupo kami sa balkonahe at abala ko sa pagpapaliwanag tungkol sa hindi niya mag-gets na signatura. Lumapit siya ng bahagya, kung kaya't naramdaman ko ang hininga niya sa aking leeg. Ma'am, medyo nalilito pa ho kasi ako bulong niya.
Amoy na amoy ko ang mabangong pabango niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko inakala na ganito ang magiging reaksyon ko sa aking estudyante. Maling-mali, alam ko yun. Lalo't may asawa na akong tao. Sige, ganito kasi yan eh. Sabi ko't dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng aming mga balat ay nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na kiliti. Tumingin to sa akin. Napansin ko ang emosyon sa mga mata niya. Hindi ko alam kung anong klaseng pagtingin yun. Paghanga ba o hindi? Ma'am Lucia, bulong niya. Ang tingin ni Jacob ay lumipat mula sa mga mata ko patungo sa labi ko. Kumabog talaga yung puso ko. Alam kong mali at dapat kong pigilan ang nararamdaman kong to. Pero hindi ako makakilos at para akong naistatwa sa kinauupuan ko. Para bang may magnet na humihila sa aming dalawa. Lumapit siya at ang aming muka ay halos magdikit na. Ang init na kanyang hininga o ang init ng kanyang hininga ay naramdaman ko. Hanggang sa naglapat ang aming mga labi. Isang halik, isang masuyo at mapusok na halik na nagpaalab ng aking damdamin. Naitulak ko siya nung bigla kong natauhan. Teka, hindi ito tama. Mali ito, Jacob. Teacher mo ko. At may asawa na ako, alam mo yan. Mali itong ginagawa natin. Sabi ko sa kanya. Ano bang mali sa nangyayari sa atin, ma'am? Gusto kita. At alam kong gusto mo rin ako. Hindi mo naman ako papapasukin sa buhay mo. Kung hindi, hindi ba? Alam kong nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko. Huwag ka nang magkaila pa. Malambing na sabi ni Jacob sa akin. Hindi ko alam. Pero, napaka-boring na ng buhay ko, Jacob. Kaya siguro pumayag ako dahil naghahanap lang ako ng thrill. Bulong ko dito. Si Arnold. Ang asawa ko kasi nawalan na ng kakayahan. At hindi ko alam kung bakit. Sabi ko dito, nawalan ng sigla ang buhay namin. Lalo na pagdating sa kama, kaya marahil ganito ako. Kaya nga ako narito, mami. Para pasagin ka, hindi ba? Kung ako pong asawa nyo, hindi ko hahayaan na maging malungkot ka. Marami namang ibang paraan para pasahin ang isang babae. Doon nagkamaling asawa ninyo, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Ako na lang ang magpapasaya sa'yo. Kalimutan nyo na yung walang silbing asawa ninyo. Jacob, bulong ko. Ma'am, gusto ko po kayo. Kung wala na kayong nararamdaman sa asawa ninyo, pwede bang ako na lang? Kaya ko po kayong pasayahin. Ang kanyang alok ay talaga nga namang nakakatukso. Kung kaya't sa gitna ng aking kalungkutan at pagkalumbay, ay para ba itong nagsilbing lakas at pag-asa ko. Nag-isip ako ng malalim, Miss Kay. Si Arnold ay wala nang silbi sa akin. Si Jacob, nandyan lang. Bakit hindi ko nga naman subukan, hindi ba? Sa madaling salita, Miss Kay, pumayag ako sa alok ng estudyante ko, kahit na alam kong bawal. At doon po nagsimula ang aming lihim na relasyon ni Jacob. Ang bawat gabi na wala ang aking asawa ay naging gabi namin ng binata. Ang aming bahay na dating saksi ng aming pagmamahala noon ni Arnold ay naging saksi ngayon ng bawal na pag-iibigan namin ni Jacob. Ilang buwan din naming inilihim ni Jacob ang aming bawal na pag-iibigan. Halos kapag hapon matapos ang eskwela at wala pa si Mister, ay pumupuslit siya sa likod bahay namin at doon namin sinisimulan ang aming bawal na sandali. Halos lahat ng sulok ng aming tahanan ay naging mistulang venue namin para maibsan lamang ang uhaw na nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi naman sa nagyayabang ako, Miss Kay, pero mas may ipagmamalaki ang aking estudyante kumpara sa asawa ko. Hindi katulad ng asawa kong sakto na nga lang, nawalan pa ng silbi.
Napakasama ko kung iisipin, hindi ba? Ngunit alam niyo yun. Wala pa rin pala talagang lihim na hindi mabubunyag. Kamuntikan na kasi kami, Miss Kay. Muntik na kaming mahuli ni Arnold. Isang araw noon, nasa bahay si Jacob para tulungan akong mag-ayos ng mga bulaklak para sa gaganapin na event namin sa foundation day ng school. Grupo naman sila roon at kasama naman niya ang mga kaklase niya kung kaya't wala namang problema yun kay Arnold. Hindi to nag-iisip ng iba. Pasimple lang ang kulitan naming dalawa ng binata. Ngunit alam mong may lambing. Hanggang sa hinila niya ako sa CR na malapit sa likod namin at doon niya ako hinalikan. Bigla akong kinabahan. May narinig akong pamilyar na yabag papunta sa amin. Biglang tumibok ang puso ko ng mabilis at agad kong itinulak si Jacob. Sandali, Jacob. Mukhang may paparating na tao. Ang asawa ko siguro yun. Bulong ko sa kanya. Halos manginig na ang boses ko sa kaba. Nagulat si Jacob kung kaya't agad siyang nag-ayos ng sarili. Paano tayo nito, ma'am? Kahit siya rin ay biglang kinabahan. Dito ka lang at huwag na huwag kang lalabas. Ako nang bahala. Kapag narinig mong lumayo na kami, tsaka ka dumiretso sa labas ng likod bahay namin, huwag kang magpapahalata, okay? Natataranta na rin ako. Kung mahuhuli kami, tapos na ang lahat. Agad na tumango si Jacob. Ako naman ay inayos ang sarili at lumabas ng pintuan ng CR. Saktong nandun na si Arnold, kung kaya't nilapitan ko siya habang nakangiti ng malawak. Saan ka pupuntahan? Tanong ko sa kanya. May kukunin lang sana kong upuan eh. Mukhang naghahanap ng isa pang upuan yung estudyante mo roon. Ito nga oh. Ganun ba? Ikaw, tanong nito. Sumakit kasi yung bigla yung tiyan ko. Tsaka hinahanap ko yung martilyo. Mukhang wala yata dito. Palusot ko. Ginamit ko nung nakarang arawan. Nasa loob lang yun. Nakapatong sa lumang aparador natin. Sabi ni Arnold, kung kaya't hinila ko na ito papalayo. Sinulyapan ko naman mula sa likuran ko si Jacob. At nakita ko itong tumakbo mula sa likod bahay. Kinakabahan ako ng mga oras na yun, Miss Kay. Talagang sobrang natakot ako na baka mahuli na kami. O kaya naman, nakahalata kaya siya. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makaalis na ang lahat ng mga estudyante ko sa bahay. At sa pagkakataong to, naligtas kami ni Jacob. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ko kayang itago ang lihim na ito? Simula noon, Miss Kay, sobrang naging maingat na ako. Minsan na lang din kaming magkita ni Jacob dahil sa takot ko na baka mahuli kami ng mister ko. Patuloy pa rin ako sa pagtatago ng bawal na pag-iibigan namin ni Jacob. Sa katunayan, mahal ko na nga yata siya at sa piling niya, nararamdaman ko ang saya na matagal ko nang hindi nararamdaman sa asawa ko. Pero, asawa ko pa rin kasi si Arnold at sa kabila ng lahat, may obligasyon ako sa kanya. Ang relasyon namin ni Jacob ay bawal at alam ko namang hindi ito magtatagal. Minsan gusto kong ihinto na ang bawal na relasyon namin ni Jacob dahil inuusig na rin ako ng konsensya ko. At isa pa, naaawa rin ako sa mga anak ko dahil sa panlulokong ginagawa ko sa kanilang ama. Pero nang nagtangka kong makipaghiwalay kay Jacob, ay lumuhod ito sa aking harapan at niyakap pa ang aking mga paa ng sobrang higpit. Halos magmakaawa ito na wag ko siyang iiwan. Jacob, intindihin mo naman ako. Mula nung muntikan na tayong mahuli ng aking asawa, sobrang nababahalat na kukonsensya na ako. Sa totoo lang, alam mong ang pag-ibig natin ay bawal. Sobrang mali, lalo na sa mata ng Diyos. Hindi ito kaaya-ayang tingnan kaya alam mo yan. Bata ka pa naman eh. Marami ka pang maharap na iba riyan. Pinutol niya ang aking sasabihin at hinawakan ang aking kamay. Pero ikaw ang mahal ko. At
Masaya ako sa piling mo. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama. Mahal kita di ka mamatay ko na mawala ka. Galit na nga sa akin ang pamilya ko. Pati ba naman ikaw iiwanan pa ako? Lungod siya noon, Miss Kay. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Para siyang batang iyak ng iyak dahil iiwan ito ng isang ina. Subalit hindi ako nagpatinag. Umiling ako sa kanya. Tama na. May asawa ko at mali ito. Nakokonsensya na ako. Kaya tama ng relasyon na meron tayo. Natahimik si Jacob noon. Dahan-dahang tumayo at bigla niya akong tinulak kaya't napahiga ako sa higaan namin ni Arnold. Kung ganun, sabihin mo nga sa akin ngayon na ayaw mo na at ititigil ko to. Bulong niya sa gitna ng halikan namin. Ngunit umiling ako. Hahanap-hanapin mo rin ako, ma'am. Sinabi ko naman kasi sa'yo, iwanan mo na lang ang asawa mo at ako na lang ang papalit. Sabi nito at doon, muling may nangyari sa aming dalawa. Sadyang napakarupok ko, Miss Kay. Hindi ko alam kung bakit hirap na hirap akong hiwalayan si Jacob. Siguro dahil napupunan niya yung pagkukulang sa akin ng aking asawang si Arnold. Alam kong hindi ako magiging maligaya sa piling ng aking asawa dahil depektibo na ang pagkalalaki nito. Ngunit, yun lang bang rason para maging healthy ang isang relasyon? O sadyang, malandi lang talaga akong babae. Tama ako, hindi ba? At alam kong yun din ang iniisip ninyo. Alam kong maling-mali ako sa sitwasyong to. Hindi ko dapat hinayaan na manaig ang nararamdaman ko. Pero tao lang naman ako eh. At nangangailangan din. Hindi naman ako perpekto. Isang babaeng madaling matukso. Hindi naman porket guro ka ay perpekto ka na. Sa ngayon po, hindi pa rin nalalaman ni Arnold ang lihim ko. Ngunit alam kong nararamdaman na nito ang panlalamig ko sa kanya. Sabi niya sa akin, kapag hindi na raw siya busy ay babawi siya. Gusto pa nga nitong samahan ko na raw siya upang magpa-check up. Sinabi niya sa akin na tanggap na niya ang sakit niya. Na hindi na siya nahihiya kapag pinag-uusapan namin yon. Humingi rin siya ng tawad, Miss Kay. Dahil sa naging mailap siya sa akin at hindi niya raw inintindi ang nararamdaman ko. Nagsorry siya. Nahihiya raw kasi siya dahil baka kung ano raw ang isipin ko sa kanya, kaya't nag-ipon pa siya ng lakas ng loob. Sa isip-isip ko noon, bakit ngayon pa? Ngayon pang may Jacob na napupunan ng lahat ng pagkukulang niya. Huli na rin, Miss Kay. Lalalam kong malalim na ang nararamdaman ko sa aking estudyanteng si Jacob. Subalit palagi akong binabagabag ng aking konsensya. Para ba akong naroon sa isang kumunoy at unti-unti nitong nilalamon. Sobrang hirap, Miss Kay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para sa inyong lahat na nakikinig ng aking kwento, ano ba sa tingin niyo ang dapat kong gawin? Isa akong guro na humihingi naman sa inyo ng payo. Sasabihin ko ba ang lahat kay Arnold at aharapin ang lahat ng kasalanan ko? O itatago na lang ang lihim na ito habang buhay at patuloy na mabuhay sa isang kasinungalingan? Itutuloy ko pa ba ang relasyon namin ni Jacob o puputulin ko na ito para hindi na lumaki pa ang gulo? Alang-alang na rin sa aking pamilya. Anong payo ang maibibigay ninyo sa isang tulad ko na isang gurong naligaw ng landas at ngayon ay nahihirapang gumawa ng isang tamang desisyon? Pasensya na po kayo sa aking istorya. At babasahin ko po ang lahat ng inyong mga komento sa channel na ito. At nagpapasalamat rin ako sa inyo, Miss Kay, sa pag-ere ng aking istorya. Nagmamahal, Teacher Lucia.